Yung isang ama na madalas, tuwing Sunday kasi nagbabasa siya ng kanya mga Sunday reading newspaper. Yung isang anak na maliit niya ay patuloy siyang ginagambala. Dinidisturb siya. Ngayon, para lamang hindi magpatuloy na po ang kanyang pagdidisturb ng batang ito, ang ginawa po ng kanyang ama, na ating nabasa, gumupit po ng mga puzzle na isang puzzle po na mapa. Mapa po, global map siguro. Ngayon, binigay niya ron sa kanyang little girl. And then, hindi po nagtagal, mabilis na buo po ng kanyang anak yung mapa na yon, yung puzzle na yon. Muling kumalagit sa kanya yung anak niya, at sabi ganon, "Oh, natapos mo na ba yung ginagawa mo, yung pinapagawa ko sa'yo?" "Opo, Daddy," sabi niya ganon. Nung nakita niya, nabuo niya, nakumpleto niya na yung word map. Ang sabi niya ganon, "Paano anak mo nabuo yan sapagkat wala ka pa namang alam o kinalaman, di mo pa alam ang geography, bakit mo nabuo yan?" Ang sabi niya ganon, "Dahil meron po akong picture na sinusundan sa kabila nito." Yung picture ni Jesucristo, sabi niya ganon. "Oo, tama." Sabi ng bata, kapag ka si Jesus ang siyang nasa buong mundo, maayos po, nandyan ang kaayusan sa buong mundo. Tama. Kung si Jesus ay nasa mundo. Pero alam nyo, sa Biblia, ipinagbabawal po ang larawan ni Jesucristo. Pero alam nyo ba, dito sa aklat ng John, inilarawan ni Apostol John kung sino si Jesucristo. Yung picture mismo ni Jesucristo, ito ipinakita, hindi gaya ng mga larawan na mga iginuhit po nung kung sino-sino man, na Leonardo da Vinci o sino mang mauhusay na mga manunulat. Pero mga kapatid, sa oras na ito, makikita natin dito sa chapter 1 ng John, sa ating pagtalakay muli tungkol dito sa aklat ng Revelation. Inilarawan dito ni Apostle John sa kanyang vision, sa pamamagitan ng kanyang pangitain, kung sino talaga si Jesucristo. Ano naman kaya ang mensahe nito na ipinararating para sa mga iglesyang naroroon, maging sa ating kapanahunan ngayon? Tandaan ninyo, nung minsan sinabi natin, na ang aklat ng Revelation, letter po ito, hindi po ito isang para mga series of symbolical lamang na po, nasabihin natin, kumbaga paraan ng pagkakasulat para hindi tayo makumbinsi. Isinulat ko ito sa ganung paraan para mas lalo tayo makumbinsi yung katotohanan ni Jesus Christ. At may mensahe ito para sa kanila noon, maging para sa atin ngayon. Okay. Mula po rito sa verse 12, natalakay natin yung verses 9 up to 11. Yung pangitain ni John at kung saan yung kanyang first commission. At yung second commission niya doon sa nilalaman nito sa verse 12 hanggang doon sa verse 20. Pero meron tayong tatlong bagay na hahanguin dyan. Kung ano-ano yun ay sasabihin ko sa inyo maya-maya. Okay, bukod dyan mga kapatid, ano makikita natin? Makikita natin dito mismo, yung pinaka-message natin, yung topic natin, na dito nakasentro sa verse 12 hanggang doon sa verse 20, ay yung tinatawag pong ang Panginoon ng kaluwalhatian, the Lord of Glory. Yan po yung pangitain muli ni Juan. Nung siya'y lumingon, merong isang napakalakas na tinig na tila isang tunog ng trumpeta. Pero dito, nung siya'y lumingon, meron siyang nakita, dalawa yung kanyang nakita, kung ano yun, binanggit niya rito sa verses 12 to 13. Titignan natin yan. Pero ang ating topic sa umagang ito is the Lord of Glory. Si Jesucristo, nagpahayag kay Apostol John, maging sa mga iglesia nung unang panahon, bilang Panginoon ng kaluwalhatian. Alam ba ninyo, ang isa sa pagmumulan ng tunay na pananampalataya nating lahat ay magkaroon tayo ng pagkakilala tungkol kay Jesucristo at sa kanyang kaluwalhatian. Yes, yung kanyang glory. Yan po yung maganda nating makita sa umagang ito. Okay, pansinin natin yung nakita ni Juan doon sa verses 12. Ako'y lumingon
upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. At sa aking paglingon, nakita ko ang 7 gintong ilawan. Yan muna. And then, sabi at sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao. Pero dun muna tayo sa verse 12. Now, tignan natin dito mga kapatid. Alam niyo ba, ang kapahayagan ni Jesucristo sa kanyang sarili dito sa aklat ng Revelation ay tungkol po sa kanyang kaluwalhatian, pagiging Panginoon. Dito, nung nakita ni Apostol John dito si Jesucristo ay hindi na siya mismo katulad ng isang tao. Although, yung titulo na sinasabi sa kanyang The Son of Man, pero dito hindi na po siya, yung description niya dito, hindi na tao. Isa ng maluwalhating Panginoon, kaya Lord of Glory, ang makikita natin talaga dyan. At kung paano siya naging maluwalhati, ayan ang titignan natin. Pero bago ipinakita sa kanya kung sino si Jesucristo, may sinabi rito doon sa verse 12, yung vision, the vision about the lamp stand. Yung lalagyan po ng ilaw, yung ilawan. Okay, ano ba ang ibig sabihin nitong lampstand na to? Yung lampstand na ito, mga kapatid, makikita ninyo, ang tinutukoy nito, nasa talatang 20, kung ano yung lampstand na yan. Ang hiwaga ng mga 7 bituin na inyong nakita sa aking kanan, kamay, at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang anghel, ang 7 ng 7 iglesia, at ang 7 ilawan, yan yung lampstand, ay ang 7 iglesia, the 7 churches in Asia Minor during that time. Okay, dun po ay sa region po ito ng Roman. Okay, mga kapatid, dito, sinasabing yung lampstand, una, ito yung pinakita sa kanya dahil dito naka-address mismo yung letter. Itong aklat mismo ng Apocalypse, sa kanila mismo patungo ito. Sila yung recipient nito. Pero, itong ilawan na ito, literally, sa literal, ito po ay lampstand mismo na kung saan merong mga oil at meron pong 7 mga paa. 7. Ganun po siya, parang letter Y. Pero 7 siya, tapos meron lamang isang paang ganun, pero may mga kamay siya, 7 yun. Yun po ay makikita ninyo sa Deuteronomy 25:31 na ginagamit sa loob ng tabernacle. Ang tawag ho doon mismo ng mga Israelita ay menorah. Yung ginagamit na ilawan na yon para sila makapag-serve sa Panginoon sa loob ng templo nung panahon na yon. Doon inihalin tulad ang iglesia. Okay, literally talagang lampstand ang tinutukoy yung pinipicture, pero symbolically ito po ay para church. And then itong lampstand na ito, yung liwanag din ito at yung oil, sumisimbolo rin ito mga kapatid, sa Holy Spirit na siyang nagbibigay sa kanila ng kaliwanagan. Kung mapapansin niyo yan sa aklat din ng Sekaraya, may binabanggit na may mga pipe pa na dinadaluyan po ng langis para yung mga liwanag nila ay magpatuloy kasi yung Holy Spirit ang nagsusupply sa kanila ng sabihin nating energy para magpatuloy sila sa liwanag. Kaya nakapaloob din dyan sa pangitain yung Holy Spirit. Bukod pa dyan, itong lamp na ito, mga kapatid, ay tumutukoy din kay Jesus Christ bilang light of the world, yung liwanag na yon. So, 3 yung tinukoy niya. The Church, the Holy Spirit, and our Lord Jesus Christ Himself. Pero, very clear, mga kapatid, sa passage na ito ay tumutukoy mismo sa iglesia in particular, sa church. Kasi po, ang iglesia, kung bakit po nag-e-exist, ang pinaka-ultimate purpose ng church. Pag sinabing church, hindi po religion, ha? Pag sinabing church, ito po yung mga believers, yung niredeem ng Panginoon, yung mga tinubos ng Panginoon sa krus ng Calvary, sila po ay pinagsama-sama at sila po ay isang church. So, maibay natin yung kaisipan natin na kapag sinabing church ay agad iniisip ka agad natin ay isang local church ito ng ganitong sekta.
Hindi po. Dito hindi tumutukoy sa sekta. Tumutukoy ito sa mga niredeem ng Panginoon pag sinabing church. Okay. So, eto mga kapatid, tumutukoy sa church. Kasi po, ang church ay liwanag sa mundo. At binanggit po rito kung anong katangian ng uri na po nung ilawan na ito. Sabi hulo sa verse 1, ako'y liringon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. Ang aking paglingon, nakita ko ang 7 gintong ilawan. Ginto. Okay. Yung gold na yan, mga kapatid, it represents the nature of the church in the sight of God. Church, na po, yung church sa harapan ng Diyos, sila po ay katulad ng isang ginto. Napakahalaga. Na po, yung iglesia ay precious po yun. Napakahalaga sa mata ng Diyos. Kaya pansinin ninyo sa ibang sulat, kay Peter, na po, kay Pablo, ang pinantubos po sa church ay yung dugo ni Jesucristo. Okay. Yung mundo, sabi ko nun, lilipas ang lahat ng nasa mundo, okay? Mapaparam ang lahat ng nasa mundo, lahat ng mga nilikha, pero yung church, papasok po ito sa eternity. Hindi po siya mawawala. Kaya nga sinabi rin ni Jesus Christ, kahit po yung pintuan ng Hades, which is death, ay hindi makakapanaig laban po sa iglesia. Kasi yung church, binili ni Jesucristo. Kaya, mawawala ang langit at lupa, pero yung church na binili ng Panginoong Jesucristo, mananatili yon. Kaya, tinawag itong gold. Ganong kahalaga sa Panginoon yung kanyang iglesia. Ngayon, nagkaroon na ba kayo ng idea na yung iglesia pala na kumikilala kay Kristo ay talagang pinapahalagahan ng Panginoon. Binili niya ito ng kanyang sariling buhay, ng kanyang sariling dugo. Higit ang pagpapahalaga niya rito, kumpara po sa mundo na kanyang nilikha. Ang mundo nilikha po ng Diyos by His Word, by the power of His Word. No, sa simpleng sinabi lang niya, let there be light, nagkaroon ng light. Pero yung church, hindi po ito nalikha sa pamamagitan ng kanyang simple word. Na kanyang binigkas lang, nagkaroon na ng church. Hindi. Nalikha ang church sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Okay, grabe yun. At yan po ay walang katulad. Mga kapatid, ang lesson gagad na makikita natin dito, ang church, wala pong institution sa ibabaw po ng mundo na higit na mahalaga sa paningin ng Diyos maliban po sa iglesia. Kung meron man po tayong dapat pahalagahan ngayon, ito ay yung church ng ating Panginoong Jesucristo. The church of our Lord Jesus Christ. Hindi yung the church of Christ na religion, kundi mismo yung church ni Jesus Christ na tinubos ng kanyang dugo. At yung church na yun, marahil ikaw ay kabilang doon. Marahil ikaw ay kaisa ron o mapapabilang doon. Sa sandaling ikaw ay nagkaroon ng tunay na pananalig kay Heso Kristo. Okay? So nakita natin dito, yan yung real message dito ng lampstand. Lumalarawan at sumasalamin ito sa church. Pero anong purpose ng church? Bakit nag-exist ang church ng Panginoon dito sa mundong ito? Upang maging liwanag. Upang maging tanglaw. Ang mundong ito ay nilalarawan, mga kapatid, bilang isang mundong napakadilim. Bagamat nandyan ang araw na tumatanglaw sa umaga, sa buong maghapon, at gabi na buwan na tumatanglaw sa gabi. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi yung literal na dilim ang tinutukoy. Ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Saan makakakita ng kaliwanagan ang mga tao na nasa mundo? Yung mga tao sa politiko, diba? Yung mga tao dyan sa, sinasabi natin, sa mga movie industry, diba? Saan sila makakakita ng kaliwanagan? Siyempre, hindi po kung saan-saan, maliban po sa iglesia na tinayo ng Panginoon. Ang iglesia lamang po ang itinayo at tinawag ng Panginoon para ito ay magpakita ng kaliwanagan sa mundong itong madilim ng puno ng kasalanan. Ganun po kahalaga ang church
So merong purpose kung bakit po tayo nag-exist upang magbigay liwanag na po sa mundong madilim na ito. Yung salita ng Diyos habang ito ay nasa atin. Kung bakit nagliliwanag ang iglesia, na po, ibig sabihin sa kabanalan, yan ang kaliwanagan. Hindi dahil sa sarili niya. Hindi dahil ang iglesia ay may sariling kapangyarihan. Pansinin niyo yung verse 13. Tignan niyo yung verse 13. Para wag kayong makapikit ng medyo ano. Okay. At sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang sa paa at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. Kung itutuloy-tuloy niyo hanggang sa baba, walang ibang inilalarawan dyan maliban kay Yesu Kristo. Ang church, kung bakit ito mahalaga, tandaan niyo po, dahil yung presensya ng ating Panginoong Yesu Kristo ay nandoon. Hindi ito nakabase sa ating pakiramdam. Na ngayon, parang wala ka naman nararamdaman. Parang wala lang sa'yo ngayon na nandito ka sa church. So po, kaya wala sa'yo, kaya meron, ang mahalaga ang Panginoong Yesus nasa kalagitnaan ng iglesia. Yun po yun. Na po, kung bakit ang iglesia ay naging mahalaga dahil yung presensya rin ng Panginoon. Kanina nakita natin, tinubos ng Panginoon. Pero ito pa ang mahalaga. Dahil ang iglesia, pinananahanan ng presensya ng Panginoon mismo. Wala pong institusyon na malalocalize ang kanyang presensya maliban po sa iglesia. Only the Church of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, na po ang kanyang presensya ay nagdudwell. Doon lamang yon. Although ang presensya ng Diyos, kahit saan, pero nalolocalize ito, nagdudwell mismo, at nandun yung intimate relationship and communion niya sa iglesia lamang. Pero sino lamang ang mabe-benefit dito? Gaya ng sinabi natin kanina, yung mga nakikinig ng gospel. Yung mga bukas ang puso sa pakikinig ng kanyang mga salita. Kasi po pwedeng nandito kayo at hindi kayo ma-benefit, pwede yon. Pero kung kayo nandito, bukas ang puso nyo, kayo po ay nakikipag-communion sa Panginoon, sama-sama tayo. So, ganun kahalaga ang church. Maring sinabi mismo ng Panginoong Hesus Kristo bago siya umakyat. Sinabi niya, tandaan ninyo, ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng panahon, katapusan ng panahon. So, kahit matapos ang panahon ito, ang iglesia ay hindi iiwanan ng Panginoon. Ganong kahalaga sa kanyang church. Alam niyo po, maraming hindi nagpapahalaga sa local church sa panahon ngayon. Pero dapat ito yung lalong magbigay sa atin ng motivation. Kung bakit natin lalo dapat pahalagahan na mapabilang sa isang church. Dahil mismo yung church, si Jesus Christ, ang Panginoon nito. He is the head of the church. At siya po ay nandoon. Ito'y binili ng Panginoon. Hindi kayo dapat una sa church, una doon sa Panginoon, kay Jesus Christ. At kung nagpapahalaga kayo kay Jesus Christ, ito yung kasunod. Magpapahalaga kayo sa kanyang church. Okay? Hindi pwedeng magbalistad. Pinapahalagahan mo yung church dahil gusto mo, mapahalagahan mo rin si Jesus Christ. Ang unang-unang motivation dyan, pagpapahalaga kay Jesus Christ. Kung si Jesus Christ nakilala mo bilang Panginoon na tagapagligtas, yung kasunod yan, bunga niyan, resulta niyan, pagpapahalaga sa kanyang church. Okay? And I'm sure kaya kayo nandito ngayong umaga. Dahil yan sa message ng salita ng Diyos. Now, bukod pa dyan, lalong tignan natin at sulyapan natin yung vision ni John patungkol po doon sa Son of Man. Kung nakita ito ni John, kailangan, mga kapatid, ano naman na maging lesson o implikasyon ito sa ating buhay. Doon sa verse 13, ganito. At sa gitna ng mga ilawan, ano makikita natin dito? Sa gitna ng mga ilawan, ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit, na hanggang sa paa, at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. At ang kanyang ulo, at ang kanyang buhok, tuloy-tuloy po yan pababa. Pero pagdating po doon, makikita niya sa verse 18, at ang nabubuhay, ako'y namatay. At tingnan mo, ako'y nabuhay magpakailanman. Nabubuhay magpakailanman. Nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Okay?
Tutuloy-tuloy natin yan. Pero yung ikalawa rito na puntos, makikita ninyo, the vision about the Lord of Glory. Na po, kanina nakita natin, yung vision, na po, tungkol ho doon sa lampstand. The vision about the lampstand. Ngayon, about the Lord of Glory. Now, tingnan natin yung Lord of Glory dito, majestic in His feature. Na po, talagang kahanga-hanga ang kanyang pagkakalarawan dito dahil ito'y pangitain ni Juan. Hindi ito katang-isip lang niya. Ang sabi ho rito sa verse 13, ano ang suot niya? Nakasuot siya ng mahabang damit na po, hanggang paa na may gintong bitkis sa kanyang dibdib. Ito na po yung glorified Christ. At kung bakit may damit siya ng mahaba hanggang paa, ang inilalarawan po dito ni Apostle John sa pangitain niya, mismo galing kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay, bagamat siya ay nabuhay na maguli, hanggang ngayon ang kanyang ministry, mga kapatid, ay namamagitan siya sa Ama para sa mga iglesia, sa kanyang mga tilibos. Ibig sabihin, yung high priest natin, buhay. Yun, ganun katindi yun. Na po? Merong namamagitan para sa atin. Ibig sabihin, yung iglesia, yung attention ng Panginoon, meron tayong comfort na yung high priest natin, nandun na. Siya yung priest natin, yung mediator natin. Yan po yung makikita natin. Na po? Kaya ito po yung lalo magbibigay sa atin ng encouragement. Itong Son of Man, nagbinanggit ditong title, nakita ito ni Daniel. Na po? Marami pa pong nakakita rito na mga prophet din. Na po? Sa Old Testament. Nakita rin yan nila David, nila Zechariah. Nakita nila yan. Maging si Jesus Christ, ginamit niya rin yung title na yon, even the Son of Man. Maalala niyo. Sa ilang beses, napakaraming beses na ginamit sa New Testament yung titulong Son of Man na mismo tumutukoy kay Jesus Christ. Bakit Son of Man? Dahil siya mismo ay naging tunay na anak ng tao. Bagamat siya naging tunay na anak ng tao, no po? At hindi lamang siya tao lang. Siya po ay naging tunay na anak ng tao, naging tunay na tao, bagamat siya ay nananatiling Diyos. Hindi ba napakalaking katotohanan din ito sa pananampalatayang Kristiyano? Anong katotohanan na dumarating sa inyo doon sa titulo o sa title ng Son of Man? Yung Diyos nagkatawang tao, nakibahagi sa atin, hindi tayo iniwan. Yun po yung Son of Man. Kaya yung Son of Man na yun, kaya ginagamit yon para ipakita yung realidad ng ang Diyos ay nagkatawang tao. Inabot niya tayo. Hindi tayo pinabayaan. Regardless kung ano man ang estado mo sa buhay mo, mahirap ka man, mayaman sa palagay mo, sa isip mo, may pinag-aralan ka, mga wala. Dapat makita mo, inabot ka ng Diyos nung ang Diyos ay nagkatawang tao. Tapos hindi mo pwedeng sukati ng pag-abot ng Diyos sa iyong mga ari-arian lang. Hindi ganon, mali yun. Maraming mayayaman, hindi nila kilala ang Diyos. Maraming matatalino, mangmang sila sa harapan ng Diyos. Pero dito, pag nakita mo na ang Diyos nagkatawang tao, na po, nakilala mo kung sino ito, na si Jesus Christ, walang iba, na po, ito po yung lalong magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa harapan ng Panginoon para lumapit sa Kanya na merong Diyos nagkatawang tao. Napakagandang unyan. Na po, at bukod dyan, ipinakita yung kanyang itsura doon sa verse 14. At ang kanyang ulo, ang kanyang buhok, ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng nagniningas na apoy. Kaya matindi, no? Hindi mailalarawan halos. Gaya ng niebe, busila. Tumutukoy po ito sa grabing kalinisan at kabanalan. Na po, at yung puting buhok sa Old Testament, wisdom, karunungan. Na po, yun po ay paglalarawan lamang, pero ipinakikita rito kung sino yung Panginoon na nabuhay na maguli, na niluwalhati. Na po, at makikita natin, taglay niya ang lahat ng kadakilaan. At yung kanyang mata, sabing ganoon dito, at ang kanyang mga mata ay gaya ng nagniningas na apoy. Alam niyo po, ito po yung, it sounds judgment.
nagniningas na apoy. Na po, tingnan ninyo sa mga palabas, lalo mga cartoons, pagka yung mga mata nagniningas. Nako, may dala silang energy. Pero ito, nakita natin yung paglalarawan. The Lord of Glory, isang nagniningas. Ano po, yung judgment na dala-dala ng Panginoon. Laban po doon sa kanyang mga hindi kikilala sa kanya. May kahatulan. Bukod pa dyan, binanggit, sabi nga, at ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintad na parang dinalisay sa isang tugon. At ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. Na po, katulad ng isang kalikasan. Nakita natin dito, mga kapatid, grabe ang pagkakalarawan dito ni Apostol John. Yung kanyang paa, tumutukoy po yun sa authority. Na po, yung kanyang authority, mamaya binanggit niya kung anong klaseng authority, doon sa verse 18. Siya ang may otoridad o kapangyarihan sa kamatayan at sa Hades. Yung authority. Nasa kanya ang ating buhay. Nasa kanya ang ating kaligtasan. Siya rin ang pwedeng magparusa. Grabe yung pagkakalarawan na yun, ha? Na po? So, hindi katulad po ng mga larawan lang na ginawa ng tao. Halimbawa, bato. Lahat bato. Diba? Dito, mga kapatid, grabe ang pagkakalarawan ni Apostle John. Na po? Ano pa? 15. At ang kanyang mga paa, ano po, nabasa natin yan, 16. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. At mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. O, matindi. Yung kanyang salita, may lumalabas na kapangyarihan. Doble ang talas. 2 ang talim. Lagi niyong tandaan, pag doble ang talim, ito po ay nagpaparusa, ito po ay nagliligtas. Laging 2 yon. Kung merong taong hindi maligtas, sa kabila narinig niya ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan po nun parurusahan siya. Hindi pa kayo ngayon magulantang sa ganitong klaseng katotohanan. Kung hindi ka maligtas, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi po papalyas. Parurusahan ka naman ito. The same word ang maghahatol sa atin. Now, dito natin makikita, mga kapatid, maging ang kanyang larawan, yung kanyang mukha, parang isang araw. Po, talagang hindi ma-eksakto yung description dahil grabe. Pero dito, mga kapatid, napakaliwanag. Alam niyo po, matagal na panahon na hindi nakita ni Apostol John si Jesus Christ for about 60 years nung si Jesus Christ namatay at umakyat sa langit. For about 60 years, hindi niya natin nakita. Masyadong kilala ni Apostol John si Jesus Christ kasi yung nanay po ni Apostol John at saka yung mismo si Mary ay magkapatid, sinasabi. Kung totoo, sila po yung magpinsan. So mula pa sa pagkabata, kilala niya si Jesus Christ at alam niyo, si Apostol John na sumulat nito, humihilig pa sa dibdib ni Jesus Christ, lalo na doon sa Lord's Supper. Makikita natin kaya yung pagka-feature sa kanya ni Leonardo da Vinci, gano'n, di ba? Merong katotohanan din sa isang banda na ganun nga po ang nangyayari. Pero, makikita natin dito yung intimacy ng kanilang pagkakakilala ay nandoon. Pero dito, hindi ang pagkakalarawan niya ay tao. Ang pagkakalarawan ni Apostol John kay Jesus Christ, isang niluwalhati na Panginoon. Makapangyarihan. Opo, may kapangyarihang lumalabas sa kanyang bibig. Matindi ito, mga kapatid. Now, hindi natin dapat i-feature din sa ating isipan, i-feature sa ating isip na ganun din dapat. Sapat na nakita ito ni John, mga eyewitnesses, mga apostles na ito. Sapat na yung kanilang patotoo para paniwalaan natin na ang darating sa ating puso, mga kapatid, kung nakumbinsi tayo na itong si Jesus Christ ay Panginoon, tagapagligtas, ang ating puso't isip, mga kapatid, ay sumampalataya sa Kanya at magpasakop. Yan po yung pinakamahalaga dyan. Hindi na kailangan na yung nakita ni Apostol John, makita rin natin. Isinulat na yon. Pero ano ang gustong iparating nito? Sampalatayanan natin si Jesus Christ bilang Panginoon na nabuhay na maguli. Yun po yung pinakamaganda ron. Now, alam niyo, kung ang kailangan po natin ay mga informasyon, ang ipapadala lamang po sa atin ng Diyos ay mga educator.
Kung ang kailangan lamang po natin ay mga technology, padadalan tayo ng mga scientist ng Panginoon. Na po, kung ang kailangan natin ay pera, mga ekonomista, papadala sa atin ng Panginoon. Na po, kung ang kailangan natin ay pleasure, yung mga entertainer, papadala sa atin ng Diyos. Pero ang kailangan natin ay kaligtasan. Ang ipinadala si Jesus Christ, namatay sa cross, para tayo sagipin. Dapat umabot sa ating realization ngayon lahat. Kasi tayo lahat makasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas para mapatawad tayo. Hindi ka po pwedeng maligtas, hindi mo po pwedeng baguhin ang sarili mo kung sa sarili mo lang. Ang kailangan mo, si Heso Kristo. Yan ang pinakakailangan nating lahat. Hindi para tayo pakawanin. Hindi para tayo pagyamanin. Sino rito walang pera, taas ang kamay. Sigurado lahat tayo tataas. Pero hindi pera ang kailangan ng tao. Ang kailangan natin, maligtas yung kaluluwa natin sa tiyak na kaparusahan at kahatulan ng Diyos. And I'm sure, kaya kayo nandito. Para makinig ng mensahe. Katagpuin ninyo ang Lord of Glory. Yung Lord of Glory na buhay na maguli. At hindi na siya mamamatay. Mga kapatid, yun yung napakahalaga. Walang ibang tagapagligtas maliban kay Heso Kristo. Alam niyo, kung taon na ito, hindi pa ho nagtatagal yung pagtama ng malakas na lindol doon sa Bohol at sa Cebu. Eto naman, yung napakalakas na bagyo, tumama rin sa kanila. Pero alam niyo ba, isang taon eksakto, itinaas, hinayaan nilang itaas ng papa nila si Kalunsod, doon mismo sa lugar ng Cebu. Hiniya sila ng Panginoon doon. Walang nagawa si Kalunsod. Ang sino mang umaasa sa tao, sumpain siya, sabi po ng Biblia. Iisa lamang ang Panginoon na namatay at muling nabuhay. Kahit tambakan pa kayo ng mga santo, walang magagawa yan. Hindi pa ba malaking lesson na ito para gisingin ang mga tao? Sino ang mga sinasamba ninyo kung hindi Panginoon yan at kung hindi yan Diyos na matay at muling nabuhay, walang saysay yan. By the way, sa Biblia, ang mga santo ay buhay, the living saints. Hindi po patay. Kaya sila saints kasi sila po ay pinawalang sala ni Jesus Christ. Kaya sila saints. Ang nag-declare ng pagiging saints, si Jesus Christ. Ngayon, ang nagdi-declare ng saints, tao, patay na, dineclare ng saints, mali. Ang saints sa Biblia, buhay. Pag namatay na yan, wala na yan, hindi na yan saints. Mga kapatid, yan ang malaking kabulagan ng tao. Besides, pagka dineclare nilang saints, sinasamba na. Idolatry. And God hates idolatry. Dadalawin tayo ng dadalawin patuloy ng mga sakuna kung hindi talaga matututo ang ating mga bansa. Kaya, ang tanging solusyon, mga kapatid, itong Ebanghelyo ni Yesu Kristo ay maipalaganap natin ito sa maraming mga lugar, maraming mga tao, mga kababayan natin, na walang ibang tunay na Panginoon, walang ibang tunay na tagapagligtas maliban kay Yesu Kristo. Sapat na yun. Yung itinaas ng Diyos na si Jesus, sapat na yun. Kahit sino pa ang itaas ng tao, wala yun. Sana, kung sila'y talagang nandoon ang karunungan nila, pag-aralan sana nila yung kasaysayan. Nakaraang taon lang, nagsasayaw silang lahat kay Kalunsod. Ngayon, wala na. Dapa silang lahat sa napakalakas na bagyo. Hindi pa man sila nakakabangon. Bago dumating yung bagyo, nagkaroon ng matinding landslide sa kanila. Marami rin namatay. Nakita nyo, ano pang klaseng darating na sakuna? Mga kapatid, grabe ito. Dito natin makikita, ang pwede lamang nating talagang ipangaral ay walang iba kundi si Jesus Christ. Dito natin dapat lubos na panghawakan. Ikaw rin sa buhay mo. Si Jesus Christ bilang Panginoon. Pero tignan natin, yung ikatlong puntos natin dito, ano ang naging reaction ni John nung nakita niya si Jesus Christ? Tignan niyo yung verse 17. Nang siya'y aking nakita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay, kanang kamay,
at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. And then so on dun sa verse 18. Dito, para sa pangatlong puntos, makikita natin, kung nakita natin kanina, the Lord of Glory in His majestic feature. Dito makikita natin, the Lord of Glory in His ministry. Si John napasubasog. Nung nakita niya itong vision na ito, na po ang kanyang sarili ay bumagsak na tila isang patay. Alam niyo, marami pong mga tao na nakakita raw sa Panginoon, pero nagyabang. Si John hindi. Si Daniel, si Isaiah, si Ezekiel, nung nakakita po sila ng vision tungkol po sa Diyos, sila po ay nanikluhod, pumikit, nagpatira pa. Yun yung mga propeta ng Biblia. Pero po yung mga nag-aastang prophet ngayon, pag nakita nila ang Panginoon, nagmamalaki sila. Mali po yun eh. Kasi yung katotohanan po ng vision, na po, ang tendency po ay mapasubasog eh. Sa ngayon, wala naman na pong vision kasi kumpleto na ang Biblia. Pero, nung panahon na yun, balikan natin, yung totoong vision, napapasubasog sila, parang isang patay. Yan po talaga yon. Kasi, di mo makaharap mo yung Diyos ng yung Diyos ng mga Diyos, yung hari ng mga hari, na hindi mo kayang ilarawan sa isip mo. Dito nyo makikita, mga kapatid, yung kanyang alwalatian, sukdulan at grabe. Ang pinaka-isa lamang na natin lumuhod sa harapan ng Diyos. Ganun din po, sa presensya po ng Panginoon kapag tayo po ay dumating sa kanyang harapan, ang lahat ng mga tinubos niya, luluhod lamang dahil pag nakita natin yung kanyang glory and majesty, wala na ho tayong itatanong pa. Luluhod lahat. Nakita niyo yung 24 elders dito sa Apocalypse. Kahit yung mga angel, lumuluhod sa kanya. Hindi makatingin sa kanyang kaluwalhatian. Mano pa kaya tayo na makasalanan? Yan po ang katotohanan. Pero dito, yung makikita ninyo, hinats ng Panginoon, Jesus, si John, at sinabi sa kanya, huwag kang matakot. Napakaganda. Siya po ay in-encourage dahil bilang isang kaibigan, lingkod, bilang iniligtas niya, si John, kanyang sinabi, huwag kang matakot. At nagpakilala siya kung sino si Jesucristo. Yun po yung maganda rito na makikita natin. Na meron siyang laging encouragement. Para doon sa mga anak niya. Na habang nakikilala nila ang Panginoon, ang tendency magpakumbaba tayo lalo tayo magpasubasog, mag-humble down tayo before the Lord dahil nakikita natin yung pagkamakasalanan natin at yung kanyang grabing kabanalan. Kaya nga mga kapatid, lalo natin siyang itatanghal at itataas. Yun po yung makikita natin. Pero maring sinabi rito na ako, sabi niya rito mga kapatid, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. Maliwanag ang description. Si Jesus Christ. Maraming mga tao ayaw nilang kilalanin si Jesus kasi tao namatay. Diyos hindi namamatay. Yun ang hindi nila kayang intindihin sa kanilang mga rational and sa kanilang logical reasoning. Bakit mga kapatid? Hindi nila kayang unawain kasi ang Biblia ay hindi lamang po natin pwedeng unawain sa ating mga lohiko. Kailangan yung pananampalataya kung bakit namatay si Jesus. Dahil walang po pwedeng mamatay kahit sino man sa atin para tubusin tayo sa kasalanan. Dahil lahat makasalanan. Kailangan ng isang banal mamatay para sa atin. Kaya yung ikalawang persona ng Diyos, bumaba, banal, para ihandog yung kanyang sarili. Pero makita natin, dito tayo dapat hindi matakot. Dahil ang mga anak ng Diyos, hindi tayo matatakot sa Kanya. Meron tayong kapanatagang lumapit sa Kanya. Yan po yung makikita natin. Ganon din yung nangyari kay John. Ang sabi, ako ang una, ako ang huli. Ang ibig sabihin na ako ang una at ako ang huli, sa pasimula, nandoon na siya. Sa pagtatapos ng panahon, nandun din siya. Ibig sabihin, hindi siya magbabago. Mananatili ang Panginoon. Bagamat siya'y namatay, pero siya'y nabuhay at hindi na muling mamamatay. Kapatid, ang usapin natin dito, ay issue po ng life and death. Higit na mahalaga ito kaysa sa anumang pagkain.
Higit na mahalaga ito kaysa sa anumang issue sa inyong buhay o relasyon. Kaya ka nandito, dapat makita mo ang pinakamahalagang issue, life and death. Ang life and death, na po, buhay ho ito sa kabila, hindi lang ngayon. Buhay ito sa kabila. Pag namatay ka ngayon nang hindi mo kilala si Jesus Christ, dire-diretso yan sa kapahamakan. Kung walang kapahamakan, hindi na sana pumarito si Christ. Pag-isipan niyo yun. Kung walang kaparusahan sa kabila, hindi na sana siya muling nabuhay. Fear not, sabi po ng Panginoong Yesus sa kanya. So, sabi niya, and I am the living one. I died, and behold, I'm alive forevermore. Mahalagang mahalaga yan. Pero isa pa, makikita natin dito. Sabi niya, akin at nasa akin ang mga susi, verse 18, ng kamatayan at ng Hades. Hindi pa ba tayo lalong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, mga kapatid? Kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, lalo mong ma-appreciate ngayon yung Lordship ni Christ. Na biruin mo, Kanya yung otoridad ng kaparusahan at kaligtasan. Bakit may maliligtas? Nasa Kanya ang authority, niloob niya. Bakit may mapapahamak? Dahil din, kapahintulutan din ng Panginoon. Alam niyo, hindi itinuturo yan. Sinasabi nila, kaya ka napahamak, pinili mo yan. Pero merong mas malalim na issue dyan. Oo, tama. Hindi po kahit kailanman sa Biblia, dinidisregard yung ating mga choices and human responsibility. Kasama lagi yun. Pero, sa ilalim po lahat ng action natin, lagi niyong tandaan, sa ilalim nito, yung sovereign control ng Panginoon, siya, nasa Kanya ang buong kapahintulutan. Kung ikaw'y mapapahamak, o ikaw ay parurusahan, o ikaw ay liligtas. Hindi pa dapat lalo tayong magpakumbaba ngayon sa Kanya? Ang puso po ng masama ganito. Pag nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon, na nasa Kanya lahat ng authority, magre-rebelde. Sasabihin nila, ba't di mo iligtas lahat? Ikaw pala may kakayanan magligtas. Yan ang rebeldadong puso. Pero ang puso po ng mga inililigtas ng Panginoon, nakita nila yung kaluwalhatian ni Kristo, na nasa Kanya lahat ang otoridad. Sila po ay magpapakumbaba. Bibigay nila yung luwalhati sa Panginoon. Yan ang puso ng mga tinutubos ng Panginoon at tinubos. Kung ang puso nyo ay sisihin ng Panginoon, nakakalungkot, hindi po yun ang dapat na maging attitude ng mga may pagkatakot sa Panginoon. Yun yung dapat na mabuo sa atin ngayon. Yung buong pusong pagkatakot sa Panginoon at lumayo tayo sa lahat ng forma ng kasalanan. No? In all forms of sin and evil, dapat tayo po ay lumayo. Dahil nakita natin, nasa Kanyang susi ng kamatayan. Alam niyo pa, pag pinag-usapan ng kamatayan, hindi yan natural sa tao. Ang kamatayan, mga kapatid, hindi yan nilikha ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa tao ay mabuhay at walang kamatayan. Ang kamatayan pumasok lang dahil nag-disobey tayo sa Diyos. Ibig sabihin, resulta lamang yan ng ating paglabag o ng kasalanan. Kaya pumasok ang kamatayan. Ang kamatayan, kahit sino sa atin paghaharap dyan, may kalungkutan, may pag-iyak, may pagkatakot. Pero ang tanging solusyon sa kamatayan, merong namatay at muling nabuhay, na kung sakaling sila isasampalataya kay Christ, mamamatay man sila, muli silang mabubuhay. Yun yung kasiguruhan, no? Eh hindi ba mas napakagandang makita natin ngayon yung kaluwalhatian ng Panginoon? May nauna na sa atin na namatay at muling nabuhay. Eh papaano yung mga mas nauna pa sa Kanya? Mga kapatid, pangako na yun ng Diyos, may bababa na tagapagligtas, mamamatay at muling mabuhay. Bagamat wala pa si Jesucristo noon, na-anticipate na nila yun na mayroong tagapagligtas. Kaya yung mga nanalig na kay Jesucristo noon, bagamat wala pa si Christ sa Kanyang pagiging tao noon, naligtas na sila. At ngayon tayo, nakalampas na yung panahon na yon, tumitingin pa rin tayo kay Christ sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun yung dapat nating makita dito. Kahalagaan po ng kaluwalhatian ni Jesucristo. Kaya naman,
Ito po yung napakaganda pang blessing. Hindi po itinago ito ng Panginoon na po para sa kanila lang. Kasi pagdating doon sa verse 19, kaya isulat mo ang mga bagay na nakita mo. Okay? At ang mga bagay na ngayon na nangyayari sa panahon noon. At ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ang sakop po ng mga pangyayari po sa aklat ng Revelation ay hindi lamang po tumutukoy sa hinaharap. Tandaan niyo yan. Isa sa principle po ng interpretation ng Book of Revelation, hindi lamang ito tumutukoy sa hinaharap. Ang Revelation tumutukoy din ito sa mga nangyari na sa Old Testament. Kaya hindi ho siya napakakomplikado unawain kapag nakita natin to. Ito rin ay tumutukoy po sa pangkasalukuyan. At lalong tumutukoy ito sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap, kahit pa sa walang hanggan. Ano mangyayari sa walang hanggan? Final judgment. Tapos ano? Ang Panginoong Diyos magdudwell sa kalagitnaan ng mga tao. Saan mapupunta ang mga wicked? Binanggit sa chapter 20:21. Parurusahan sila ng walang hanggan. Hindi sila mawawala. Parurusahan sila ng walang hanggan. Hindi ba magandang makita natin yon? Kung saan patungo ang kasaysayan ng tao? Hindi po tayo mawawala. Papasok tayo sa walang hanggan at doon tayo mag-spend ang time ng walang hanggan. Grabe yun. Dito makikita natin, napakadakila ng aklat ng Revelation na ipinasulat ng Panginoong Yesus kay John. Isulat mo ito. Kung wala yung aklat ng Revelation, hindi natin malalaman kung anong mangyayari sa atin sa mga susunod na panahon. Yung final judgment, maging yung judgment kay Satan, judgment sa lahat ng mga mangkukulam, judgment sa lahat ng mga sinungaling, sa lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga nakikiapid, judgment sa kanila, judgment sa mga duwag, judgment sa mga tumalikod sa pananampalataya. Pero, comfort sa lahat ng mga nanalig kay Jesus Christ at magpapatuloy sa pananampalataya. Yun po yung makikita natin. Napakaganda. Kaya naman po, dyan sa verse 20, ay lalo pa makikita natin in-explain ng Panginoon sa kanila. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. At ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Now, dito natin makikita mga kapatid, talagang ganon yung iglesia ay tinatawag na apple of the eye ng Panginoon. Sinulatan sila para sila gisingin sa kanilang mga kalagayan. Para sila'y paalalahanan. Ituring natin, ilagay natin yung sarili natin doon bilang isa sa iglesia. Nasa anong klaseng kalagayan na tayo ngayon bilang isang iglesia? Tayo ba ay loveless church? Tayo ba ay yung mga malamig na iglesia, yung mga lukewarm church? Alam niyo po, minsan binanggit ko sa inyo, kapag tayo nag-appear before the presence of the Lord during judgment time, church, per church, local church, mag-a-appear yan. Kung hindi ka nakapaloob sa isang local church, mahirap yun. Kasi magbibigay sulit po doon yung mga pastor nila. Na po, kaya ibigay niyo ito sa mga angel. Yung mga angel kasi, lumalarawan din po yun sa mga nangangasiwa sa church. Na po, sila po yung overseer sa iglesia. Kaya sinulatan sila. Pero hindi ko sinasabi yung pastor angel, hindi po yun. Lumalarawan. Na po. Pero meron mga nagpapakita na yung pastor angel, hindi po. Hindi tayo sang-ayon doon. Pero, may mga minister sa loob ng iglesia para pangasiwaan sila, turuan sila, pakainin sila ng salita ng Diyos dahil sila po ay iyaharap sa Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyo, ang pangangaral, pagtuturo, yung preaching at teaching, ito po yung naghahanda sa inyong lahat, sa ating lahat, upang kayo iharap kay Jesucristo. Saan nyo mababasa niya yan? Saan nyo ba mababasa yung gustong sabihin niyan? Mababasa niya yan. Aklat ng Colosas 1:28 to 29, makikita niyo yan. Yung pangangaral sa inyo ng pastor at pagtuturo, paghahanda niyo yan para sa pagharap kay Jesucristo. Kaya kung nandito, nangangaral sa inyo, natutulog kayo, bahala kayo. Hindi ko kayo sagutin dahil sarili niyo yan. Alam nga naman lagi ko kayong gigisingin, di ba? Mga kapatid,
paghahanda yan sa pagharap sa Panginoon. Haharap tayong lahat. Per local church yan, haharap sa Panginoon. Kaya kung wala kang local church, sino magpapaliwanag para sa'yo? Pero dito, mga kapatid, tingnan natin. Ang unang-unang makikita kagad natin dito, si Jesus Christ bilang Lord of Glory, He deserved to be worshipped and served and glorified by His people. Kung ikaw ay kasama sa kanyang mga tinubos, alam niyo ba, ang pinakalayunin ng iyong buhay, nadinig natin ito minsan, pero uulitin ko sa inyo, bilang isang church, tayo po ay nag-e-exist para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Siya ay naluwalhati na. Luluwalhatiin natin siya patuloy. Ang church, kaya tayo nandito para sambahin ng Panginoong Jesucristo na niluwalhati ng Ama at patuloy na luluwalhatiin siya kasama ng mga tunay na mananampalataya. At kung ikaw ay isa kasama sa mga tunay na mananampalataya, makikihati tayo sa kaluwalhatian ni Jesucristo pag siya'y bumalik. Yun po yung dapat na makita natin. Huwag niyo pong gawing simple lamang ang pagdalo sa church. Napakahalaga niyan sa mata ng Diyos. At sana hindi lamang pagdalo. Sana yung talagang pagiging konektado ka, kaisa ka. Kasi hindi ka naman makikipag-konektado lang sa tao, sa Panginoon. Kung si Jesus ay Panginoon mo, dapat konektado ka sa kanyang pamilya. Para magbigay luwalhati, magpuri, sumamba sa kanya. Yan po yun. Sino ba ang babalikan ng Panginoon? Ang babalikan ng Panginoon ang kanyang iglesia na tinubos. Yung kanyang church. Yung iba sa atin dito, mamamatay. Whether we like it or not, mamamatay. Pero matitira at matitira ang church. Bago dumating si Jesus Christ, lalabas yung Antichrist. Pero yun ang babalikan niya, yung church. Ngayon mga kapatid, kung wala ka sa loob ng church, sa pangangasiwa ng Panginoon, paano kanya babalikan? Diba? Yun yung magandang dapat maisip natin. Hindi nakapagliligtas ang church, pero yung iniligtas ni Jesus, nilagay niya sa kanyang church. Ganun po kahalaga yung church sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay niluwalhati at patuloy na niluluwalhati. Ang iglesia, babalikan niya para luwalhatiin kasama niya. Kaya ang iglesia ngayon, ang pinaka-main task ng church is to give glory to our Lord and Savior Jesus Christ. Yan po yung ating main task. Sana alam natin yan. Ikalawa, mga kapatid, for all believers, ito po yung great comfort para sa atin. Lahat tayo magpapatira pa sa harapan ng Panginoon pag dumating yung panahon na yon na si Jesus Christ ay nakita natin. Pero yun lamang mga true believer ang merong great comfort mula sa Panginoon. Huwag kayong matakot. Ako ito. Di ba? Napakagrabe nun ha. So, yung mga true believer lamang. Pero ito naman mga kapatid, sa kabila, yung mga sinners, mababasa nyo rin dito sa aklat ng Revelation, pag bumalik na si Jesucristo, habang siya'y bumabalik, lahat ng mga makasalanan, magtatakbuhan sila, magtatago sila kung saan man sila pwedeng magtago, dahil ayaw nilang makita yung paparating na Panginoon. Dahil alam nila, sa kanilang konsensya, hindi sila nararapat. Tatakbo sila doon. Walang comfort doon. Walang comfort. At yun yung pinakatotoong horror. Mahiwalay ka sa Panginoon. Dahil walang shelter ng kanyang wrath. Tandaan niyo sana yon. Dahil sa true horror, makahiwalay tayo kay Jesus Christ. Saan ka tatakbo para kumuha ng iyong shield, kalasag, para hindi ka tamaan ng kanyang galit? Mga kapatid, sana sa umagang ito ay magising tayong lahat. Sa isang nabasa ko po, mga kapatid, 3 bagay daw po ang lumilipas sa buhay ng tao na hindi na maibabalik. Habang papalapit tayo, ito yung challenge natin. Ano yan? Ano yung bagay na hindi na maibabalik? Una, yung time. Yung mga lumipas na panahon, wala na yon. Hindi mo na marirecover yon. Ang kailangan mo lamang, yung natitira mong oras ngayon, ilaan mo na yan sa Panginoon. Kilalanin mo ang Diyos na namatay sa cross, muling nabuhay. Kung hahayaan mo pa yan, lumilipas yung panahon na yon, hindi mo na uli marirecover yon. Sayang yung oras. Napakahalaga. Yung ikalawa na hindi mo na marirecover ay yung mga salitang binitawan. Kaya ang sasabihin mo na lang sorry. Kasi sinabi mo na eh. Kung minsan, maski tayo sumasabit sa ganung salita, pero anong pwede natin sabihin, sorry lang talaga.
Kasi sinabi rin po sa Biblia, parurusahan din tayo according to the word na po na ating mga sinasabi. Mababasa niyo yan doon sa Mateo chapter 12. Na po, pagbabasihan din yan. Kaya mahalaga rin po, mag-ingat din tayo talaga sa mga binibitawan natin salita. Pero ito yung ikatlo, na hindi na natin marirecover pa. Pag dumating sa atin yung opportunity hindi lamang sa pagkakaroon ng trabaho o maging maalwa ng pamumuhay mo. Yung opportunity na makilala mo sana ang Panginoon habang nandito ka pa sa lupa. Kasi wala na pong pag-recover pa sa kabilang buhay. Na po, walang recapitulation doon. Walang nakakabulol. Ayun nga. Wala na pong remedyo. Yun na lang po sa para mas madali. Wala na pong remedyo yun. Wala na pong remedial pagdating sa kabilang buhay. Ito na po yung ating buhay. Minsan lang ito dumaan sa atin. Wala na pong opportunity. Ito lang yun. Lahat tayo ngayon nandito nakikinig ng salita ng Diyos. Lilipas ang panahon. Lilipas ang lahat ng bagay. Lalo na yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. Na sana nakilala mo siya ngayon. Mga kapatid, muli, binibihin dito sa ating talata. Ang pinakamahalaga sa buhay, hindi damit, hindi pagkain, hindi kalusugan, hindi ang trabaho mo, hindi ang pamilya mo, hindi yan ang mahalaga. Hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, kaluluwa mo. Saan ka patungo? Kung di mo makilala si Jesucristo, sayang ang buhay mo. Mga kapatid, ito yung pagkakataon natin na dapat makilala natin ang Panginoon. Sa isang eksena, mga kapatid, di ba, pag dumating yung mga sakuna ng buhay, nagkakaroon tayo minsan ng mga immediate reaction. At minsan, nagka-challenge yung ating mga pagpipili kung alin yung dapat nating piliin. May sunog, ano ang una mong uunahin? Alangan namang unahin mo yung mga talis mo. Diba? Uunahin mo agad kung ikay magulang, yung mga anak mo. Ganun yun. Ganun kasimple. Pag may bagyo, anong uunahin mo? Na isalba. Yung pwede ka agad na maisalba. Lagi yung alin yung una. Alam niyo po, halos siguro sa atin, napanood natin yung Titanic. Palubog na. Yung isang babae doon, pinakita sa kanya, nung binuksan niya yung kanyang box of jewels at meron siyang orange doon, binitawan niya yung kanyang mga kayamanan, yung gold. Ang kinuha niya yung orange niya na pwedeng makasurvive sa kanya sa kalagitnaan po ng dagat na yun. Yun lang kinuha niya. Binitawan niya lahat ng kayamanan niya. Napakasimple ng buhay. Paparating si Kristo. Anong uunahin mo? Alam niyo ba? Yung nakakapag-nourish ng ating kaluluwa, yun lamang po ang makakasurvive patungo po sa kabila. Lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin, iiwanan natin yan. Pag di mo nakilala si Kristo, sayang yung kaluluwa mo. Wala na pong balikan yun. Masasayang lahat. Pero dito nakita natin yung Lord of Glory. Sana ang pinaka-Panginoon ng buhay mo, hindi ang sarili mo. Hindi ang trabaho mo. Hindi ang anak mo. Hindi ang asawa mo. Dapat ang Panginoon mo, si Kristo. Dahil kung hindi si Kristo ang Panginoon mo, ikaw na ang pinakalugi sa buhay na ito. Kung nakita ni Apostol John, kung sino si Jesus Christ, nasa kanya ang susi ng Hades at ng kamatayan. Hindi ba tayo makumbinsi na lalo pang lumapit sa Panginoon at magpasalamat, magluwalhati sa Kanya, sapagkat bagamat hindi natin nakita si Jesus Christ sa Kanyang physical feature, pero nakita na natin ngayon, isinulat na dito at ipinahintulot na maisulat ito para makumbinsi tayong lahat na merong Panginoon minsan namatay, nabuhay na maguli, pumarito para tayo abutin. Hindi tayo pinabayaan. Hindi ba sapat na ang mga kalamidad ay magpaalala sa atin? Ang buhay natin sa mundo ay temporary lang. Kung meron lang tayo dapat pag-ukulan ng pansin at panahon, ang higit sa lahat, yung mga bagay na pangwalang hanggan. Yan yung hindi nakikita. Hindi rin po nahahawakan. Pero nadidinig ngayon ng inyong mga tenga na po, ang salita ng Diyos, higit na mahalaga. Dahil yan, makikilala nyo ang Lord of Glory. Manalangin na tayo. O, dakilang Diyos, lubos kami